Misteryo. Mga mensahe, mga babala, inspirasyon sa tao. Itong araw natin, sobrang pula. Wow. Wow. Pulang-pula nga siya. Ito yan sa Manila Bay. Ano na yung gustong pahiwatig ng araw na pula? Of course, napakaganda nung tanawin, napakaganda makita natin, masaksiyan natin ang paglubog ng araw na sobrang pula. Pero sa kabilang dako naman, ano ba ang maaring mensahe na maaring ibigay nito sa atin? Maraming mga interpretasyon, maraming dapat nating pag-isipang mabuti. Ito ay nagbibigay sa atin ng babala. And be alert, the threat of nuclear war is still on, and we would like to ask everyone to keep on praying, visualize a good life. Gabi ng Misteryo. Meron tayong dito sa may home. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel na North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Mga kamisteryo, ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa mga mensahe. Paano ba natin ito makukuha mula sa iba't ibang mga nilalang, mula sa mga nilalang sa ibang dimensyon, mula sa ating mga spirit guide, sa mga divine being, sa mga anghel at iba pa. Ang araw natin, sobrang pulang. Wow. Wow. Pulang-pula nga siya. Ito yan sa Manila Bay. Ano na yung gustong ipahiwatig ng araw na pula? Ayaw ko namang isipin na ito tungkol sa maaaring nangyaring gulo. Pero panalangin na lang natin, ha? Of course, napakaganda nung tanawin, napakaganda makita natin, masaksiyan natin ang paglubog ng araw na sobrang pula. Pero sa kabilang dako naman, ano ba ang maaaring mensahe na maaaring ibigay nito sa atin? Maraming mga interpretasyon, maraming dapat nating pag-isipang mabuti. Ito ba'y nagbibigay sa atin ng babala? Maaaring ito ba'y magbigay sa atin ng kaguluhan na maaaring mangyari sa hinaharap? May mga tensyon nangyayari sa ating kapaligiran. Ito ba'y maaaring mangyari? Saan nga ba naggagaling itong ganitong mga mensahe? Tulad na lamang itong mga cloud formation. Meron tayong nakitang cloud formation na animoy isang kamatayan. May cloud formation na animoy may sumasabog na nuklear. Ano itong mga mensahe ito? Ano itong mga images nito? Magkakaiba ang ating mga interpretasyon sa ganitong mga simbolo, sa ganitong mga palatandaan, sa ganitong mga babala. Kayo, pwede kayo makipag-ugnayan sa ating talakayan ngayong gabing ito, sa Gabi ng Misteryo. Ano ba ang inyong naiisip na maaaring interpretasyon sa ganitong mga mensahe, sa ganitong mga imahe, sa ganitong mga simbolo na pinapakita sa atin? At paano ba tayo kailangang maging makaramdam o maging sensitibo sa ganitong mga mensahe? Tayong lahat ay mayroong ganyan mga abilidad na dapat nating makuha, madiskubre, matuklasan sa ating mga sarili. May mga tao tayong mga kapanayam, mga psychic, may mga visionary, mga clairvoyant, na maaaring makatulong sa atin para may paliwanag sa ating lahat. Hello po, good evening po sa ating lahat. Ako nga po pala si Lea Sereño po, psychic medium and starseed po. Magandang gabi po sa ating lahat, especially po kay Sir Ray and Sis Art. Salamat po sa pag-invite po sa akin. Inaanyahan ko po kayo guys, tumutok dito sa DZRH. Kay Sir Ray Sibayan po, mamayang gabi po yan, 10 PM po.
So, tumutok po kayo guys. Makikinig lang po kayo. Thank you so much. Hi guys, this is Teos Abbas. Abangan niyo po ako mamaya sa Gabi ng Misteryo. Kasama natin si Seray T. Sibayan, alas 10 ng gabi. See you there! Yan ating pag-uusapan sa Gabi ng Misteryo, 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Pagkakaiba daw ho yung mediumship sa sinasapian. Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome again sa pang-edisyon ng programang Gabi ng Misteryo. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Sabado. Oy, alas 10:10. Wow, nakasynchronize na naman, 10:10. Yan. Ito pa rin po sa ating programa. Nakoy, napaka-interesting po natin pag-uusapan ngayon tungkol po sa mga pangitain, mga messages na mula sa mga ibang nilalang, yung mga divine messages, mga extraterrestrial messages, mga mensahe na maaring gusto iparating sa atin. Ano nga bang dapat nating gawin? Yun. Ngayong gabing ito ay matutungyan din po natin paano nga ba tayo maaari hong makasagap ng ganito mga mensahe? Paano natin madidiscern yung po mga mensahe kung saan nga ba nanggagaling? Kung galing nga ba talaga sa mga divine o kaya merong mga palabirong mga mga nilalang na gusto ka lang paikutan, Yan po ating pag-uusapan ngayon pong gabing ito mga kaibigan. And i-welcome po natin pong mga panahon ngayon pong gabing ito. Dito po sa ating studio ay ating pong kapiling si Deus Abbas. Brother Deus, magandang gabi sa iyo. Welcome again sa ating program Gabi ng Misteryo. Ayun po, magandang gabi din po Sir Ray at thank you again sa pag-invite sa akin dito sa inyong programa. Ayan, medyo masalimuto ang ating pag-uusapan pero napaka-interesting and exciting. At gusto nating ipaalam sa ating mga babayan, hindi lang yung mga psychic, hindi lang yung mga visionaries, hindi lang yung mga may kaalaman sa esoteric knowledge ang maaring makasagap ng mga mensahe. Yes, totoo po yun. Tayo mismo bilang isang nilalang, kasi tayo naman lahat ay gifted, ay meron po tayong ganyang kakayanan. Pero, syempre, dapat ma-discern po natin, malaman natin mabuti kung saan nanggagaling yung mga mensaheng yan. Totoo po yan. Mamaya ating balikan si Brother Deus. Atin namang i-welcome sa ating program. Nagbabalik si Brother Arvin Capasilio. Brother Arvin, magandang gabi sa iyo. Kumusta ka na? Yes, Brother Ray, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo. Pero bago po ako magbigay ng aking opinion, idea, gusto ko muna pong batiin ng happy 85th year ang kauna-una radyo sa Pilipinas. Wow! Bata pa lang ho ako, pakinggan ko na po yung paggising ko po sa umaga. Kay Late Rod Navarro pa lang po at saka kay Late Jotaro pa lang. Pagising ko, sila na ho agad ang una kong naririnig. Buti Kaya na lang. masaya po ko dahil yan din po ang radyo na nagbigay po sa akin ng pagkakataon para maihayag ko po ang aking mga ideas at ang aking mga opinion sa pamamagitan po nyo. Marami pong salamat. You're welcome. Happy Father's Day po din sa inyo pala bukas. Ayun nga pala, happy birthday po pala kay Brother Warka Adala ngayon. Ay, ngayon ma-birthday ni Brother Warka? Yung ating Muslim healer? Nakita ko, wow! binati ko po siya kanina. Oo. Tapos po, magandang gabi po kay Ray Troy Karaingan ng Novaliches, Caloocan. Ayun. Alam niyo pa, Brother Ray, nagkaroon po ako ng pagkakataon kanina makapunta sa dagat. Oo. Ito na sabi ko, ang magandang pagkakataon para makasagap ako ng message. May nasagap dahil ka ba? nakakapapaligiran po ako ng nature. May nasagap ka. Kaya sabi ko po, sige po, may kukwento po ako mga nangyari kasi 30 minutes po ako nag-meditate. Talagang in that 30 minutes, wala talagang message hanggang sa
nakarating na po talaga ako sa Delta level, saka po pumasok ang mga mensahe. Yan, mamaya. Yun po. Mamaya, sasabihin mo sa amin, Yes. ha? Ibabahagi mo yung mga mensaheng yan na yung nasagap habang ikaw ay nasa tabi ng dagat. Yun. Uy, magandang ano rin yan, no? Opo. Brother Arvin, Brother Deus, yung sa tabi ka ng dagat. Very positive yung energy, ano? Yes po, kasi ano po yun, nature din po yun. Oo, ayan. Maganda yung ginawa mo, Brother Arvin. And mamaya, ay ibahagi mo yung ang mga nasagap mong mga mensahe. Alright, atin namang Yes, po. i-welcome sa ating programa ngayon po gabi ito, mga kababayan. For the first time, si Ma'am Leia Sireño. Ma'am Leia, magandang gabi po sa inyo. Hello po, magandang gabi po. How are you, ma'am? Magandang gabi, sir. Sa ating lahat po, okay lang po. Medyo kinakabahan ng kaunti. Huwag ko kayong kakabahan dahil hindi naman po kayo manunuklaw. First time, sir. Oo. Anyway, Opo. ibabahagi ko po, sir, ang aking Yes, talaga ma'am. namang Kayo nais po ay ano, talagang ibahagi. Ma'am Leia, kayo po ay isang, sabihin na natin na ET contact din po kayo. And meron kayong mga chance na meron kayong communication with extraterrestrial beings. So far, tuloy-tuloy pa rin ho ba yung ganong connection po ninyo sa mga extraterrestrials? Yes po. Mhm. Yes po, dahil ako po ay talagang lagi po akong nag-meditate po. At Yes. so, ito nga, sa halip po, iniiwasan ko po talaga lahat yan. Pero talagang ito yung lagi pong nagpapaalala sa akin na Oho. nagtutulak sa akin yung aking higher self po na ituloy mo yan, kailangan mo yan. Kasi yun nga po talaga ang nais ng puso ko, ang maghatid po ng magandang ano po sa ating mga kababayan, i-share po ang Opo. mga mensahe po sa ating universe po. So, yun ang Opo. mensahe ng ating Mhm. Hello? Anong mga so far mga ET beings yung nakaugnayan na po ninyo na nakatanggap kayo ng communication? sa akin po, itong huli, nung ako po ay nag-hiking, Mhm. talaga pong nagpapakita po sa akin. Sa portal po kasi ito, sir. Opo. Tapos itong ako po ay nandun sa bundok po, sa bukid. Mhm. Hindi ko na lang po pangalan kung saan po kasi Yes. gusto ko rin po, protection din po yun sa kanila. Okay. So, ang nais po talaga nila is tigilan na po ang pagputol ng mga kahoy. Okay. Kasi po talagang yun po Tama. ay napakasakit po talaga sa kanila yun. Mhm. So, nais ko pong ipaalala sa lahat na kung gustong gumamit ng mga kahoy para sa mga bahay, Mhm. wala pong magagawa kundi maghintay, magtanim po sila ng kanila, tapos yun po ang Gagamitin. pwede nilang gamitin. Hindi po tayo basta-bastang pumutol ng Tama. pusa po. Oo. Yun po ang yung sa mga bukid-bukid kasi hindi po maganda yan. Mhm. Taga saan Sisingilin po. sisingilin ho tayo ng kalikasan, ano po? Opo, yan Ayan. po. Salamat, Ma'am Leia. Mamaya babalikan kita tungkol sa mga mensaheng yan. Very interesting po. At yung binabanggit nga po natin, hindi lang naman ako, hindi lang naman si Brother Deus, hindi lang naman si Brother Arvin maaaring makatanggap ng mga mensahe. Tayo pong lahat. Actually, meron po tayong lahat ng mga gift na ganun . And now, Brother Deus, so far, recently, may mga ganito mga messages. Ako nag-start akong maka-receive ng messages channeling with other beings. Enero pa, no? Enero, Pebrero, hanggang ngayon. Medyo kumalma ng konti ngayon. Kung kinakailangan na magkaroon, saka lang nagkakaroon ng connection na sa base na rin sa yung experience as a psychic and also a visionary. Very important yung mga ganitong mensahe para sa tao. Merong mga importante, pero dapat kasi marunong ka din mag-disseminate ng tamang messages. Kasi hindi naman lahat ng message ay pwede mong isiwalat. Tama. So kailangan mong piliin lang yung para sa masa. Oo. At meron kasi pag may mga message kasing binibigay, tuloy-tuloy yan eh. Oo, totoo yun. Walang preno. Yan. Parang ipapakita lang sa'yo lahat ng nangyayari, tapos ikaw na bahalang magbasa noon, Yung mag-interpret. sinasabi mong pagpapakita, it's either ipapakita sa'yo
through meditation Mm. o ipapakita sa iyo through dreams. Yes, yes. Pwede rin ipakita sa iyo through visions. Vision. Yan. Pwede rin ipakita sa iyo. I think si Nostradamus yung ginagawa niya, no? Yung talagang sikat na si Nostradamus. Makikita niya parang nagiging salamin yung Yes. isang ball, isang palanggana ba 'yon ng tubig. Kung doon siya nakatingin. Isa pong siyang uri ng divination, Yes. no, na ginagamit ng parang scrying, yun. So depende po kasi yan sa antas ng gift na naibigay sa inyo. Lahat naman tayo meron, pero depende po kasi yan kung gaano ka bukas at gaano kayo ka-open. Yes. Kasi meron mga sinasabi natin visionary, mayroong mga bukas ang third eye, pero wala naman silang message na re-receive. Yes. So, Kasi totoo yan. meron maaring mga blockages pa sa kanila. Na hindi pa nila nakukuha yung ganong frequency. Oo, totoo yung po yan. ganong vibration na nagkakaroon ng connection. Totoo po yan. So, yung binabanggit mo na kinakailangan din yun sa'yo rin. Kasi kung mababa naman ang vibration mo, baka makuha mo namang mga mensahe galing sa mga low-level sa baba. spirits. Na nagkukunwari lang. Yes, na yes. matataas na antas ng mga espiritu. Kaya nga po, delikado po ang tinatawag nating mga visionaries. Marami sa Pilipinas ngayon ang naglalabas, no, sa mga magiging visionaries. Dalawa lang po kasi ang visionaries na masasabi ko na meron tayong tinatawag na parang evil eye at divine eye. Ano yung So, evil eye? Pag evil eye, ibig sabihin nun, lahat po nakikita mo, halos lahat ng mga kasamaan. Halos lahat ng mga nangyayaring di maganda. Yung mga aksidente, Yes, yan po. delubyo, Kadalasan yan po ang evil eye. violence, ganun. Kasi pag sa ano naman po sa divine eye, Oo. kadalasang binibigay niya is hope, love, and healing. Saka yung yung peace. Yon, yung mga ganun, sa kapayapaan. bawat isa. Oo. Yun. Hindi yan So, yan, mag-uudyok ng Oo. away o ng ano. Hindi nag-uudyok ng kasamaan. So, itong mangyayari at kailangan ganito rin gawin mo. Parang ganon. Oo. Pag binato ka ng bato, dapat batuin mo sila ng ng granada, ganon. Diyos me, wag naman ganon, yan, at least na the-differentiate, nagkakaroon tayo ng ganitong usapan with ating mga guests ngayon, lalo na si Brother Deus. So, yung binabanggit mo, merong visions ng evil eye and may visions ng divine eye. Ayun. Alright. Pero hindi naman ibig sabihin na yung mga nakakita ng mga evil eye masama na yung maaring mangyari kasi parang nakita lang Oo, hindi, wala pa siyang manifestation sa wala pa naman. physical. Meron kasing iba na halimbawa nakikita lang nila pero hindi kasi nila alam na ganun pala yung gift nila. Iba kasi takot, no? Oo, unaware sila. Kaya yung kadalasan sa mga nakakakita niyan minsan parang ayaw nang tumingin kasi nga parang may mangyayaring masama. So parang inaayawan nila yon kasi Saka nga wala siyang mapagkwentuhan. kasi kaya nga yung iba nagsusort na lang siguro sa pagpo-post para mailabas nila yung kasi pag once kasi ang message na dumating sa iyo at hindi mo na ilabas yan, parang cargo de konsensya mo yan. Totoo yun, no? Kasi Hindi ka matatahimik. kapag merong nangyari tapos ikaw pa ang naka-feel ng guilt, sana pala sinabi ko dun sa ganito sa kanya para mabigyan siya ng warning. Yes. At mag-ingat siya. I think yun naman talagang advantage dyan, Halimbawa, kapitbahay nyo, nakita nyo sa inyong vision na may mangyayaring hindi maganda, sasabihin mo sa kanya, pero wag mo sasabihin kung ano yung nakita mo. Oo, totoo yun. That's the proper way of saying it na dapat mag-ingat. Oo, yun. Parang paalalahanan. Mag-ingat po kayo. Hindi yung, uy, mamamatay ka, ganito, ganyan. Masasagasaan ka. So, syempre, mawiwindang ang tao dun. Oo. Sasabihan kang weird. Kaya lang, syempre, iba naman nagtatanong, bakit mo naman sinasabi sa akin yan? Siguro, I think, wag mo naman sabihin ng todo. Medyo inut-inut lang sasabihin mong detalye. Pwede naman. Pero ang pinaka-safe kasi dyan is babala lang ang ibibigay mo. I think ganito rin ang sitwasyon doon sa mga nagpapahula sa Quiapo, yung mga nagpapabasa ng mga cards, di ba? Yung iba kasi mga readers, sinasabi ko mga readers kasi ayaw kong sabihin mga manghuhula. Kasi mga readers yan Oo. They can read whatever happens in your future. So nakikita ho nila yon at that time Yes. na binasa yun. Kasi pwedeng mabago yun Yes. So, ang ginagawa ng iba, tulad ng binabanggit mo, pinipili yung mga detalye Yes. na sasabihin dun sa tao. Yun naman talaga po ang rule ng dapat ng isang
reader. No, hindi kayong parang palasaktan reader na parang lahat ng sasabihin mo, syempre matatakot yung client mo. diba? Babalik pa ba yun sa iyo? Yun nga eh. 'Di ba? Kasi puro naman kasama niyo binabanggit sa akin ito. Hindi, wala ayaw ko bang- na lang bumalik dito. Wala bang magandang Wala bang papaswerte dito? Hindi ba Oo. pwede na bagsakan ako ng maraming yaman? Mga ganun. mga ganun po. Yung bang pangarap ko, hindi ko naman matutupad. Parang ganun, no? Oo. Iiwan ka na lang noon. Ayan. So, based sa yung experience, ay talagang kinukuha mo yung mga detalye na makatutulong. Yes po. Tapos sa akin kasi based pag ako nagre-reading ng client ko, hindi lang ako hindi ko lang hinimay-himay yung mga kailangan niya. Oo. Kundi nagbibigay ako ng mga solutions Yun. para Uy, maganda yan. ma-stop natin yung kung ano man Ma-overcome yung niya, kung ano yung mga ma-overcome niya obstacles yung niya. Oo. mga dapat na mangyayari. Oo, abay maganda yun, no? Nagbibigay ka ng mga solution. Saka, ang maganda niyan, nagkakaroon ka ng interaction with spirit guides nung tao na binabasahan mo. Opo. Oo, kung ano yung mga mensahe na dapat na ibigay sa kanya. Alright, so yan ho ha. At least meron na kayong idea anong pinag-uusapan natin ngayong gabing ito. Ano ho? Pwede po kayo makipagtarastasan sa ating pag-uusap ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo.